Yun yung technique pala nila. Kaya pala mga nakakapunta sila rito ng mga hindi nakakapag English, di ba? Hindi nakakaintindi ng English, hindi nakakapagsalita ng English. Yung pala ganyan ang ginagawa nila sa sa bansa nila. Nababayaran lang din pala ang IELTS. Now what is happening in Pilibhit is, so there is a huge cartel of these institutions. We can call them IELTS institutions, or we can call them visa agencies. So they are sending these students abroad, but they are using illegal means. So there's a procedure in IELTS exams that they have to give interviews. So for that interviews also, they are using lookalikes of the candidates, and they call them shooters. So they are sending these people outside the country without any credentials, without any financial backups. So for financial part also, they show fake transactions. Yun, uwian na. Ay, hindi pala. Sunduan na pala. Sunduan na. Nung oras na. It's already 4:30. Late na ako sa pagsusundo. Tapos yung aking anak nagpapasundo rin sa aming friend. Nandun siya nakatambay daw sa sa bahay nila Ayin. At meron daw siyang mabigat na bibit-bitin, kaya hindi niya raw kayang iuwi. Ano yung hollow blocks? Na kailangan ko pang sunduin. Pero yon, pupunta natin yung aking anakis, tapos diretso tayo sa pagsundo sa nanay. Grabe, no? Full time shopper ako ngayon, ha. Talagang hatid sundo mga anakis ko, ha. Ngayon, makulimlim ang panahon. Kanina umaga, lamig. Yung paghatid ko sa kanila, ang temperature nasa 6, single digit. Pag ganoon, malamig na yun. Nagpapahiwatig na si taglamig. Tapos si JC pala, tuwan-tuwa yung bunso ko kanina pag uwi niya. Ano siya kasi nagtitake siya ng, 'di ba, ng music na class. Inuwi niya yung Sabi ko, anong instrument ang gamit mo, mahal? Flute, inuwi niya. Yung sabi ko, galingan mo, ha. Bilib ako doon sa bunso na yun kasi multi-talented din yung bata na yun. Madaling mag-aral ng mga gagawin. O nga pala, nakwento ko na ba sa inyo nung nahuli ako? Nahuli ako dun sa may bandang sa may malapit sa Brandon University. One way kasi yung pinanggalingan ko. Ngayon, syempre one way, tatlo yung lane niya. Diretso, pakanan, saka pakaliwa. Akala ko hindi one way kasi ngayon ko lang ginamit yung daanan na yun, eh. So nasa gitna ako kasi iniisip ko nga, hindi ko alam na one way pala yun. Ang iniisip ko, baka may papasok dito sa kaliwa. Yung pala, yung left lane na yun para sa left turn. Ayun, nag-left ako sa straight. Saka dito, pagka yung nahuli ka na ganon, akala mo kriminal ka talaga, eh. Kasi hihinto sa likuran mo yung pulis, eh. Nakakatakot. Magwawangwang bigla, eh. Wang. Pagkaliwa ako nun, nasa likod ko pala yung pulis. Bubu. Ayun, huli. Na-experience ko. Yaris lang naman, nagtatawa na lang yung mga pulis kasi nakita nila nagbibideo ako na ganito. Yun. Sinundo ko lang yung bunso ko, yung panganay ko, di ba? Nandun sa kila Ayin. Meron kasi siya kaya nagpasundo, meron siyang may instrument din siya. Yung bunso, flute, sa kanya yung bass. Ang laki. Ngayon inuwi namin. Anyway, meron ako napanood na parang documentary siya na about sa mga mekos-mekos. 'Di ba sa Pilipinas, pagka pupunta kayo sa mga sa UK, sa US, sa Canada, Australia, 'di ba merong IELTS, yung English proficiency. Ano yung IELTS? Isa sa parang kinakatakutan ng mga, lalo na yung sa industry na pinasok namin, yung mga butcher. 'Di ba, lagi kong kinikwento pagka sa mga butcher, yung mga hindi mga undergraduate, mga high school graduate lang. So, hindi masyadong sa English. Etong English, yung IELTS na to, bukod sa medyo mahirap sa mga kababayan natin na gustong mag-apply ng papunta rito.
mahal pa. Ano yan, nasa, ewan ko kung magkano na ngayon noong time ko nasa 12,000 pesos siya ngayon yata nasa 13,000 na. Tapos ano pa yon, pagka bumagsak ka, babay 13,000 na. Ano yun, iba-ibang mga category yun, yung IELTS na yun, yung academic, yung general. Yung pagka magtatrabaho ka rito, general lang o kaya sa ano, pero magkaiba rin yung IELTS na papunta ng UK saka nang papunta rito sa Canada. Mayroong IELTS UK, UKBI ang tawag. Iba-iba. Pagka meron kang UKBI, hindi mo pwedeng i-apply dito. Pagka yung general na dito, na IELTS, hindi mo naman siya pwedeng i-apply sa UK. Yun na nga, ang haba na naman ng kwento ko. Meron palang way yung mga mekus-mekus kung paano nila dayain yung yung IELTS. Sa atin kasi sa Pilipinas, hindi mo siya madadaya talaga kasi mahigpit nga siya. Tapos kasama yung yung fingerprint mo, yung picture mo, magsisend ka. Parang yung pagka magte-take ka ng ng mga government exam sa Pilipinas. Hindi mo siya madadaya kasi alam mo mahigpit nga. Sa kanila, ang style pala parang old school. Merong magte-take ng ng exam mo para sa iyo. Sa kanila pwede 'yun kasi pati yung mga pati yung mga opisyalis ng nagpapatake ng IELTS pala dun sa kanila, sa lugar nila, bayad din. Hindi tulad sa Pilipinas na hindi nababayaran yung mga yung sa mga testing site Sa kanila ganun pala. Pero napakalaki ng sinisingil, pero na raw yun, lahat-lahat na ng dokumento na kailangan kasama na. Karamihan daw na gumagawa raw nun yung pagka sila yung student permit, yung student pathway. Kasi pagka academic, mataas yung kailangan mo na score sa IELTS, hindi tulad pagka yung general lang, tulad ng pag magbo-butcher ka, sa lahat ng category dapat meron ka lang score na 5. Yung band score mo 5 lang. Madali na yon kasi kahit nga babarok-barok ka mag-English, papasa ka dun Pero pagka academic, dapat ang score mo 7 pataas. Ang pinakamataas na score ng IELTS is 9. Kaya meron tayong testing training center na ang pangalan Niners. Lahat daw ng mga nagtuturo doon, mga nakuha sa IELTS 9, kaya Niners. Trivia lang 'yan. So yun na nga, pagka nagbayad daw yung mga mekos-mekos sa testing site ng IELTS nila, kasama na lahat ng mga certification na kailangan papunta dito sa Canada or sa US or sa UK. Tapos alam nyo kung magkano yung babayaran nila? 17,000 USD. Isipin mo yung $17,000. Isang milyon yung babayaran mo para makakuha ng certificate nila para lang sa mga requirements papunta rito sa Canada. Yung requirements pa lang yun hindi pa kasama dun yung plane ticket, yung mga ganyan-ganyan. Dun pa lang yun. Grabe, isipin mo yun. 17,000. Yung ini-interview nga ron, sabi niya, binenta raw nila yung farm ng family nila para nga makapunta rito. Tapos ganun yung ginagawa. Para lang, hindi lang dito, sa US pala, para makapunta ng US. Kasi nga, yun nga, nakikita raw nila yung mga kababayan daw nila pagka nasa US, nasa Canada, napaka-lavish daw ng buhay. Nakikita nila sa Instagram. Diyos ko po, kung gagastos ka naman ng ganun kalaki, hindi ko alam yung yung value ng pera nila sa lugar nila. Pero kung may ganun kalaking pera, tapos aaksahin mo sa ganyan, tapos hindi pa sigurado, baka mahuli ka pa, mga ganyan-ganyan. Basta meron ako napanood na documentary, ang ganda ng istorya kung paano sila makapasok, lahat-lahat kikwento ko sa susunod. Inaano ko lang muna tong yung kaya pala nilang dayain yung IELTS nila sa lugar nila. Pero di ba? Hanip na yan. Nako, pero kung sa Pilipinas merong ganyan, Diyos ko po, sigurado kakagatin ng mga Pilipino yan. Kasi karamihan sa mga gustong pumunta rito, dyan lang bumabagsak sa IELTS. Kasi lalo na, di ba, mababa, sinasabi nila, mababa ang reading comprehension ng mga Pilipino. Usually, pag nakikita ko sa mga group, yung mga score
Hindi pasado sa listening, sa writing, sa lahat-lahat. Tapos sa reading, dun sila bumabagsak. 3.5 lang, 3. Ewan ko hindi yata ano yun eh. Kasabihan lang yun eh. Totoo yata talaga na mahina ang reading comprehension ng mga Pilipino. Ano yun, katunayan nga yun, pagka nakita yung nag-post ka na ng kunyari ako, nagpo-post ako ng mga for hire, yung mga ganyan. Nandun na lahat ng detalye. Magtatanong pa rin sa comment, how po? Nakalagay na doon lahat ng mga babasahin mo na lang talaga. Ewan ko ba sa mga Pilipino, pero anyway, yun yung yung technique pala nila para makapunta rito. Kaya kadikit din yan yung sa mga truck drivers na yung huli kong video na kaya pala mga nakakapunta sila rito na mga hindi nakakapag English, di ba? Hindi nakakaintindi ng English, hindi nakakapagsalita ng English. Yung pala ganyan ang ginagawa nila sa bansa nila. Na babayaran lang din pala ang IELTS. Biruin mo yun, ganun pala yun, no? Sige na, susunod na ako dun sa aking mag-ina nasa loob sa Value Village. Baka kung ano-ano na naman dadamputin yun pag wala ako. Sige na, like, share, subscribe, yung mga alam yun eh. Sige na, paalam.